Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ako'y wala pa po sa Kongreso, wala pa po sa public service. Nakilala ko po si Senator Lacson bilang chief ng PNP. Nabanggit ko po sa inyo, Mr. President, sa ating pag-uusap sa inyong opisina. Mula noon, nung makita ko siya, lalong-lalo na po dun sa episode na pinatawag po niya, ang lahat ng kinaukulan na merong mga nakaw na sasakyan, mga karnap na sasakyan. Naalala ko po na sinabi niya, Mr. President, lahat ng mga ninakaw na sasakyan, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Dahil palagi po akong dumadaan sa EDSA, Mr. President. Dahil opisina ko po sa Ortigas, nakita ko pong nakabunton lahat talaga ang mga ninakaw na sasakyan. Talaga pong hinangaan ko, Senator Lacson. Walang nakagawa nun sa aking palagay kung hindi siya lang. Di ba, Mr. President, sinabi ko pa sa'yo, sayang wala nakako yung aking kaibigan, yung dating mayor ng Marikina, Bayani Fernando. Dahil kinausap ko po siya. Sabi ko, Bayani, alam mo, yung ginagawa mo sa Marikina, gusto ko rin eh. At yung ginagawa ni Chief PNP, Ping Lacson, gusto ko din yun. Ayaw mo ba siyang kausapin na kayong dalawa tumakbo? Si Ping Lacson ang president. Ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko sa iyo yan, Sir President. Bakit ko po sinasabi ngayon ito, Ginoong Pangulo? Nung umpisa po talagang ganong na nakita ko po eh. Yung kanyang kagustuhan na maayos natin ang ating bansa. Yung sinasabi niyang track record, maring nung umpisa, nandun po yun eh. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ang sabi ko pa nga eh, hindi man tayo dapat maglaban-laban dito eh. Ang kapakanan ng mamamayan ng ating bansa, ang importante rito po eh. Yung direksyon natin. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun eh. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng ating energy. Malampasan sana natin ang problemang ito. Ngunit, yung hindi po pagganap sa tungkulin. Yun po yung hinahanap ng tao, Mr. President. Napakainit na po ng panahon talaga. Pinapag-iinit pa ng paghihintay nang hindi malaman hanggang kailan maghihintay ang taong bayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng privilege speech ngayong hapon? Para saan? Para saan? Hindi po ba mas maganda na kumpletuhin natin yung report? Hindi partial. Ano yun? Partial final? O partial provisional? Paano ko po malalaman, Mr. President, kung hindi po ibinigay yung hard copy? Pipilitin akong basahin na nandun lamang sa online. Binigyan lamang kami ng isang file para doon kuhanin namin kami mag-print.
Paano ko ba ikukumpara po yung ipinrint ko? Hindi ko naman alam kung sinong gumawa nun dahil wala nga pong pirma yun eh. Doon lang sa paraan na yun eh, nagkakaroon na po ng agam-agam eh. Pagkatapos ayaw pa nilang mag-interpolate. Nasa sa kanya po yun, Mr. President. Pero ako po, ang tanging hangarin ko lamang, ayusin natin lahat ito. Sabi nga po niya, hindi makakalimutan ng taong ito at talaga naman pong hindi malilimutan sapagkat ito na po yata ang pinakamalawak na nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat po, Mr. President.